One thing that I just wanna share with all of you, kasi sobrang parang naapektuhan ako dun sa, ayaw ko po kung na balitaan nyo, no? Malaking headline kasi siya globally, yung sa Air India. Anyone who caught the news few days ago, yung Air India na nag-crash yung plane nila. As in, kakalipad lang niya, kaka-take off, tapos may video na bumagsak agad. And according to the news, there were about 229 passengers and 12 crew na namatay. So, biruin mo, daan-daan na tao, na iba't ibang mga katayuan, iba't ibang mga background, iba't ibang mga reason bakit sila nagpunta ng India, pabalik sa UK. So there are so many stories na na-encounter ko online regarding that at nakakadurog talaga ng puso. Kasi parang hindi mo naman iisipin na kaka-take off lang ng eroplano tapos yun na pala yun. And may mga clips pa ng mga last video nila, like inside the plane, na masaya. Tapos there was one story na sobrang nakaidurog talaga sa akin, yung family of 5. Yung husband was working in UK para makapag-establish ng buhay doon at madala niya yung pamilya niya from India to UK to have a better life. And yet yung plan na yun na disrupt by an accident at natapos, 'di ba? 3 anak niya kasi may picture, kaya pagka may picture hindi ko masyadong tinitignan kasi parang feeling ko kakilala ko sila, yung ang sakit sa puso, 'di ba? Na nagplano ka ng mas magandang buhay na hindi mo alam, yun na pala yung last mo. 'Di ba? Di man lang sila nakarating dun sa plano nila. And nakakalungkot na many of us din dito, we assume that we'll always have another chance. 'Di ba? Para sa 229 passengers at 12 crew, wala silang second chance, 'di ba? There was only 2 that survived the accident. Yung isa po is na-miss niya yung flight niya. Tama? Yung isa is talagang miracle talaga kasi yung kapatid niya nasa kabilang section na nasunog kasi naghati yung plane . So doon napunta sa nasunog na part, yung kapatid niya, siya ang nakasurvive. Nag-iisa bukod tangi doon. At yung babae na nakamiss ng flight. Diba yung babae, galit pa siya kasi di siya nakadating on time. Pero siguro nung na-realize niya yung balita, no, parang the protection of the Lord was upon her. So yun yung sinasabi ko na it got me to thinking na marami sa atin, we take for granted yung mga araw na meron tayo. That we think we still have more chances out there. Kasi 'di ba, sila nagplano na maglilipat kaming buong pamilya sa UK, doon magtatrabaho, doon na sila mag-aaral. Pero in just one snap, nabago ang lahat, nawala ng mga pinagplanuhan nila. Kasi thinking na they have more time to be together as a family. And for that woman who missed the flight, she was blessed, 'di ba? Sometimes may mga sagot si Lord na no. It doesn't mean it's a rejection. All the no's of God is a protection from Him. Hindi denial 'yon. Kaya kung merong hindi sinagot si Lord na pinagpapanalangin nyo, it may be for your own good. 'Di ba? Di mo man maintindihan pero prinoteksyonan ka ng Panginoon from happening yung masamang sitwasyon na yon. But there is one flight in every person's life that we don't wanna miss. Ibig sabihin may isa tayong flight na dapat lahat tayo ay makarating on time. On time. Hindi po Filipino time. On time. Kasi ang Filipino time late . Diba? Pag sinabi ang party ay 6 p.m., darating ka 8. Kasi 6 yung nakalagay sa invitation, so 8 ako dadating, di ba? So kung gusto mo, magsimula ng 6, ang ilalagay mo sa invitation, open na ng 4 p.m. Di ba? Para pag 6. Pero kasi it doesn't work that way. God is always on time. God is the one who knows our time here on earth
At saan, di ba, tayo pupunta after our time here on earth? Because God is the author of time. He is the beginning and the end. Ibig sabihin, wala tayong hawak. Kasi for those 229 passengers, kung hawak nila ang oras nila, they're not dead. Tama. But for us here, there is one flight that we don't want to miss and we want to be there on time. At yan po yung passage na pag-aaralan natin today in Matthew 25. So isang chapter po ito in Matthew 25 patungkol po sa 10 birhen, the 10 virgins. Anyone had encountered it? The 10 virgins. Kaya po ang ating sermon today, tatawagin nating, do not be late. The call to readiness. Sabi mo sa katabi mo, do not be late. Do not be late. Kasi kapatid, yung itong flight na to, pag na-miss natin tong flight na to na sinasabi sa Matthew 25, when it comes and we missed it, wala nang second chance katulad nung nangyari dun sa plane crash. Ito ay inihalin tulad ko doon sa pagdating ni Kristo. Ibig sabihin, there will come a time that God will come back for the believers, yung mga mananampalataya, yung mga taong pinili siya. Diba? At babalikan niya ang lahat ng ito para dalhin kung saan siya naroroon ngayon. Excited ba kayo? Kasi sabi sa Bible, ang Panginoong Jesus, kaya lang siya lumisan ng panandalian dahil hinahanda niya ang kwarto ng bawat isa. Diba sabi sa John 14, I am preparing a room for you with your name on it, on a gold plaque. Diba? Yung plaque na ginto talagang, this is the room of Brother Ryan. Ganda. Ako gusto ko, Lord, yung may star pa, parang pang Hollywood, di ba? Ginto, kumikinang. So, napaka-thoughtful ng Panginoon na pinaghahandaan niya ang bawat isa. Ang tanong, tayo ba pinaghahandaan natin ng Panginoon? Or are we always late? Kaya today, the message is, do not be late. Sabi mo sa katabi mo, pag di yan tumingin, maaaring late siya today. Kaya na medyo nako-convict. Wag daw late. Kasi ikaw sabi ko sa'yo, wag ka nang mag-take out Dumaan ka pa sa drive-thru Diba? Na-late tuloy. So yan po ang babasahin natin in Matthew 25, 1 to 13. 13 verses lang siya for today. And we're gonna dive into that story or the parable of the 10 virgins. Let's read it together, church. Can everyone see it? In all sides. Sige, let's all read it together. 1, 2, 3. Read. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps, and the bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, our lamps are going out." "No," they replied, "there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later, the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." But he replied, "Truly I tell you, I don't know you. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour." Let's come before the Lord in prayer. Father God, we thank you for your word today. We thank you that your word is alive and your word will speak to every person that is here. Holy Spirit, I pray that you will help us to open our hearts to you, that as you speak to us, we will listen and not just hear your voice. And we pray, Panginoon, that whatever purpose that you have sent this message forth, God, it will accomplish it in every person today. God, thank you for your presence that is here. Lord, may we find comfort and encouragement and correction
as your Holy Spirit speaks to us through your word. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. So itong binasa natin, kung mapapansin nyo, may bride, may groom. Kasi ito pong konteksto ng Matthew 25, yung parabola. Ang Panginoong Jesus kasi mahilig sa parabola. Yung mga kwento, di ba? Kung saan doon nakapaloob yung mga katuruan niya. Ito yung mga klase ng kwento na inire-relate niya doon sa konteksto ng mga tao para mas maintindihan nila. At yung pagbabalik niya, di ba, yung pagbabalik ni Kristo, muling pagbabalik niya, ay inhalin tulad niya sa isang kasalan ng mga Hudyo. Kasi at that time, ang audience niya, mga Jewish. Di ba? So, ano namang paki namin doon? Pilipino nga kami, Filipino time, di ba? So, kapatid, hindi man tayo Jewish, pero sabi, tayo ay inangkin na ng mga tao ng Panginoon at yung the way niya ituro yaan sa mga Hudyo before, it applies to all of us. Kasi we can learn something from the tradition ng mga Jewish para maintindihan natin kung ano yung proseso ng pagbabalik ng Panginoon. So at that time, kung babasahin natin, in verse 1, sabi, ang kaharian daw ng langit o ng Diyos ay magkatulad ng 10 birhen. Pag sinabi pong virgin, hindi lang to yung single o yung NBSB. Alam niyo po ba yung NBSB? No boyfriend since birth. Hindi po. Ito po yung mga dalaga. Ibig sabihin sa konteksto ng spiritual, ito po yung mga malilinis. So yan yung mga Kristiyano na pinatawad, nilinisan ng Panginoon. So tayo purified. Kaya po yung mga tayo, hindi man tayo Hudyo, 'di ba? Tayo mahalin tulad natin ang sarili natin sa mga birhen. Tama? Kung hindi ka pa Kristiyano, now is the time to decide if you want to be a Christian or not. Kasi sabi dito, there are 10 virgins. Lahat ito imbitado na. Ibig sabihin, kasama na sa wedding party. May mga abay. At sila po, yung may mga hawak ng ilawan para kitain yung lalaki. Ano po ba yung groom sa Tagalog? Lalaking ikakasal. Diba? Yung lalaking ikakasal, yung groom. Sabi, ang 5 daw sa 10 ay mga hangal. At ang 5 sa kanila ay mga madudunong, mga wais. Sabi nila, yung mga hangal daw, nagdala ng ilaw, pero wala silang langis. Paano nga naman iilaw yung langis? So para maintindihan natin, ang kultura po ng mga Hudyo, pagka once na natapos ang engagement, di ba, may engagement na proposal, yan, yung mga nasa Boracay, nasa hot air balloon, yan, mga proposal. Ang groom po, babalik po yan doon sa kanilang tahanan, sa bahay. Para po magpatayo ng tutuluyan nila ng mapapangasawa niya. Sana all yung mga nagpo-propose, diba, naghahanda muna ng tutuluyan nila. So, ibig sabihin po, yung groom that time, pupunta siya doon sa kanilang lupain at parang extension siya ng bahay ng tatay niya. Doon siya magpapagawa ng magiging bahay nila. And it would take years or months or weeks, hindi natin alam. Depende kung anong klaseng layout yung gusto ni groom, ba? Kung meron pang swimming pool o kaya terrace. So depende sa gustong ihandang kwarto, di ba? At kaya po may mga abay na naghihintay kasi usually po ang dating ng groom ay gabi. Para hindi po tawag pansin. So dahil po, hindi alam ng mga abay kung kailan matatapos yung pinapatayong bahay para sa bride, nag-aabang lagi sila. Talaga po yung Jewish culture, meron silang may mga lampara na naka-ready para pag every time na sinabi, oy, nandyan na si handsome groom. Ibig sabihin, i-escortan na nila yun sa bride at pupuntahan po ng groom yung bride, susunduin para dalhin po doon sa magiging tirahan nila. So yun yung kultura. At doon po inahilin tulad ang kaharian ng Diyos. Nasabi pala, ang pagbabalik ni Kristo ay parang ganun. Si Kristo nagpe-prepare ng kwarto para sa bawat isa na tumanggap sa Kanya. 'Di ba? Kasi sino bang mag-yes? Si groom or si bride? Si bride. Tayo po ang mag-yes kay Lord. Si Lord ang magpo-propose, si Jesus ay inhalin tulad sa isang groom, bridegroom, at tayo po ang mga bride niya.
Whether lalaki ka or babae, whether 'di ba, bata ka or matanda, kapag tinanggap mo si Kristo, bound kang magpakasal sa Kanya. Ibig sabihin, makiisa sa Kanya. Yun ang wedding tama? Kaya sa wedding po, 'di ba, ang sino mang pinag-isa ay hindi pwedeng paghiwalayin ng sino man. So doon po nakuha yung union, yung unity. So tayo, when we accept the Lord Jesus Christ in our life, we become one with Him. At dahil engaged ka kay Jesus, bawal ka nang tumingin sa iba. Imaginein mo, no, Brother Den, si Brother Den, may grabing proposal ni Brother Den. Napanood niyo po ba yan? Parang Korean drama yung pinanood ko. Si Denden po pala yung nandun. Diba? Congratulations kay Brother Den at sa kanyang fiancé. Diba? So imaginein niyo po, kung nag-yes ang kanyang fiancé, tapos nakikipag-date pa rin sa iba, ano kaya mararamdaman ni Brother Denden? Naghahanda na ako ng bahay namin. Tapos hindi pala ako yung one and only mo. It's the same thing with Jesus. Kasi we can be saying yes to the Lord, pero hindi talaga tayo faithful sa Kanya. Kasi hindi natin pinaghahandaan yung pagdating ng Panginoon na dahil engaged ako sa Kanya, I look forward to the day that I'm gonna be with Him. Kapatid, malalaman natin if we truly desire to be with Jesus by the choices that we make. Ngayon pa lang, nabuhay tayo. Kasi our choice here on earth can either pull us away from Jesus or lead us closer to Him. Dalawa lang pong direksyon yan, wala pong gitna, walang safe. Diba? Walang safe bet kay Lord. It's either malayo ka or mapalapit ka. So ganyan po, kaya sabi tayo, tinatawag tayong maging ready kasi anytime. Sabi anytime, the same way na naghihintay yung mga abay, tayo po mga kapatid, huwag tayong maging unprepared. Kasi sabi, ay maging hangal na hindi tayo handa. Kasi alam natin na darating ang Panginoon. So there are some key points, mga kapatid, that I want you to take away from the story of the parable of the 10 virgins. And the first one is this: expect the unexpected. Of course, ang hindi po unexpected dyan, yung pagdating ng groom. Kasi sure na darating ang groom. Ang tanong, kailan? Kasi no one knows. Even in that Jewish time, kailangan ready lang sila with their lamp. Kailangan may ilaw yan na para pagdating sa dilim, makakalakad sila pabalik dun sa patutunguhan nila. So, ang unexpected dyan, kapatid, is the day and the hour when Jesus will come. Pero sabi, since you can expect that Jesus will come, we need to be ready now. We need to be ready now. So let's read, sabi sa verse 6 in Matthew 25. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom. Come out to meet him." So sabi ko nga, the bridegroom represents Jesus Christ, and this parable is about His second coming. At ito po, notice that they cry at midnight, hating gabi, this oras ng gabi, kung kailan wala nang schedule, wala nang bukas na 7-Eleven. Nagsasarado ba ang 7-Eleven? Meron kasing nagsasaradong 7-Eleven Diba? Wala nang mga businesses na majority sarado na. Doon dumating ang bisita. Doon dumating yung groom. So, ibig sabihin, at midnight they cry, "Here's the bridegroom." Tingnan niyo po yung iyak nila. Here's the bridegroom. Hindi po magsasabi ang Panginoon na, pabalik na ako He'll just show up. Wala ka ng time mag-prepare. 'Di ba? Yun yung unexpected kasi hindi mo alam kailan darating yung groom, kung kailan matatapos yung tinatayo niyang kwarto mo, at ang sasabihin na lang, magugulat ka, "Uy, nandito na si Jesus." Parang ngayon pa lang ako magre-reply sa life group leader ko. Diba? Tagal kong tinaguan. Ngayon pa lang ako magpapakita sa pastor namin. Magbabalik loob pa nga lang ako, andyan na si Jesus. Ganon siya, kapatid. Hindi siya yung i-announce kasi alam nilang darating naman talaga yung groom. Kayo ba? Alam nyo bang darating muli si Jesus? Church? If we know that He's coming, even if we do not know when, we will be ready for it. Kasi darating siya, sure yun.
Sabi niya, come out to meet Him. When Jesus comes, ang pwede lang natin gawin is to meet Him or be left behind. Kasi dalawang klase po yung mga abay, di ba? May mga hangal, merong mga wais. So yan po yung sinasabi. Sabi sa Matthew 24:36, but about that day or hour, ito yung chapter before that, about daw sa araw at sa oras, walang nakakaalam. Kahit yung mga anghel sa langit, sabi, even yung anak na si Jesus, nor the Son, knows when is the right time, but only the Father. Kasi yan na yung sinabi ni Jesus, di ba? Ginagawa ko lang yung sinasabi ng Ama na gawin ko. So hanggat hindi sinasabi ng Diyos Ama, okay, sunduin mo na yung bride mo, pwede na. Hindi babalik si Kristo. So tayo mga kapatid, walang nakakaalam. Kaya yung mga prediction, dati 2012, di ba? 2020, ang dami naman 2020 nun. 2012, sabi nila magugunaw na yung mundo. May movie pa nga na 2012, di ba? Na talagang pinaghandaan. Pero 2025 na. Dito pa rin tayo. So wala talagang nakakaalam. Pero we can know by the signs of the times. Kasi sabi sa Biblia, sa last days, malalaman mo kung yan na yung mga huling araw eh. Diba? In the Bible, maraming signs of the end times, signs of the last days, yung mga gera ngayon. Kala natin, mga politika lang yan. No, there is a spiritual thing behind it. Kasi ang sabi sa Biblia, kung ano ang nangyayari sa bayan ni Kristo, yun ang senyales kung asan na tayo sa kalendaryo niya. So ngayon, di ba, tinatarget ang Israel, kahit ano pang rason, pero it's happening now. Nagkakaroon ng away with Palestine. So wala naman tayong, di ba, hindi tayo magde-debate dito about politika, pero makikita natin na yung nangyayari ngayon sa Israel was written in the Bible. And it says, it's gonna be like the end times. Yan yung, it's gonna be the last days. Andyan yung signs ng end of the times. So sabi nga yun, kapatid, kung malapit nang parating si Kristo, dapat tayo naghahanda na. Hindi na tayo yung patulog-tulog. O mamaya na. Mamaya na ako magpe-pray kay Lord. Mamaya na ako magbabasa ng word niya. Mamaya na ako magre-repent. Mamaya na ako hingi ng tawad. Kasi kapatid, katulad nung nasa Air India, they had no time to repent. I'm sure hindi lahat doon Kristiyano. I hope they're all Christians kasi wala silang time to go back to church. Wala silang time to say sorry to God. Wala silang time para magpabago sa Panginoon. So imagine kung haharapin nila si Lord, magiging accountable sila sa lahat ng kanilang nagawa dito sa lupa. So imagine, wala silang chance. Tayo ngayon mga kapatid, binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Huwag nating katamaran. Huwag niyong kaligtaan. Kaya sabi mo sa tabi mo, do not be late. Church, spiritual readiness means living every day as if Jesus could come today. That should be our mindset for us Christians. For us who profess that we believe in Jesus, we believe in our Lord and Savior, we believe in the life after death, we believe in eternity. Sa tayong mga may pananampalatahayang ganon, dapat lagi tayong handa. Ibig sabihin, every day, you live as if ngayon dadating si Jesus. Kasi feeling ko kagabi yung bagyo parang matatanggal yung 25th floor ng Avida Towers. Parang kala ko mawala na ako sa mapa kasi grabe yung yanig nung yung kulog at kidlat sa taas. Kala ko may kita ko na si Lord. Nagpe-pray na talaga ako, Lord Jesus Christ, protectionan mo. Lord, ilipad mo ako sa lugar. Ganun na talaga yung mga prayer ko. Pag bumaba naman ako, mauulanan ako. So saan ako pupunta, di ba? So yung mga ganun pa na, as if it's your last. As if today mamimit mo si Jesus kasi we don't know. Tama? Maybe katulad ka nung family dun sa Air India na nag-crash, may plano ka for the next 5 years, 10 years, 15 years, pero hindi mo alam. Either this is your last day or ngayon darating talaga si Kristo. So whatever comes first, there's still both true. Live as if it's your last.
Live as if it's Jesus could come today. Yan po, dyan tayo magiging spiritual ready. Na kapag dumating ba si Kristo, saan kanya matatagpuan? Sa inuman o sa Bible study? Sa higaan o naglilingkod ka? Saan ka matatagpuan ni Kristo kung dumating siya ngayong araw? Yan ang tanong. Pangalawa, what can we take away from the 10 virgins, diba? Saan tayo pwedeng matuto? Prepare early, gaya nung 5 wais na abay. There were 5 of them, sabi dito sa verses 3-5. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. Totoo naman yan, kapatid. Sa paghihintay natin kay Lord, parang tagal-tagal mo nang nagsiserve, parang minsan bore. Diyan yung tatamadin ka ng magsimba. Tama. Walang tumitingin na praise and worship sa akin. Hindi sila tinatamad. Mapagalitan sila ni Brother Denden. Minsan natamad na tayong magbasa ng salita ng Diyos. Tinatamad tayong mag-pray. Basta tinatamad lang tayo. Diba? May ganyan kasi. Tapos makakatulog ka hanggang sa, ang tagal ko na palang di nagsisimba, ang tagal naman ng tulog ko. Spiritual, spiritual slumber, yan yung tawag dyan. Pag sinabing spiritual slumber, natutulog yung spirito mo. Tinatamad yung spirito mo. Diba, sabi rin ni Paul yan, the flesh is weak, but the spirit is willing. So dahil natamad ka, nangihina rin yung spirito mo kasi hindi na-feed. So sabi, paano tayo magiging ready? We have to be like the wise ones. We have to prepare early. Kahit wala pa yung groom, dala-dala mo na yung lampara mo na may kasamang oil. Alam niyo po ba ang oil is a symbolism of the Holy Spirit? The oil is a symbolism of your faith, of your obedience, of your faithfulness. So kung meron ka lang lalagyan, pero walang langis, hindi po yan iilaw at hindi yan magagamit. And there's many of us, if we are not careful and if we're not ready, mga kapatid, we could be here all Sunday but we're all empty. Wala ang obedience mo, wala ang faith mo, wala ang passion mo, hindi sa wala ang Espiritu Santo, pero hindi nasusunod ang Santong Espiritu sa'yo. Hindi ka puspos ng banal na Espiritu. Paano tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? If we allow ourselves to submit to Him. Diba? Hanggang sa masakop ka niya eh. Hindi ka masasakop ng Santong Espiritu kung hindi ka magpapasakop sa Kanya. Kung hindi ka susuko sa Kanya. So kapatid, pwede pala tayong maiwan kahit pala invited na tayo. Kahit pala nandun na tayo sa entourage, di ba? May role ka na, abay ka sa kasal ko, ha? Di ba? Nakaporma pa ako, OOTD yan, no? Anong motive natin? Di ba? May ganun pa. Ang kulay ng sapatos, bibili ako ng bagong sapatos, abay ako eh. Kahit ano pang ganda ng panlabas mo, pero kung ang loob mo ay wala sa Panginoon, kapatid, pwede kang maiwan. Pwede kang maiwan. So wag tayong maging hangal. But be like the wise 5 virgins who prepared early. Ibig sabihin, nandoon ang kanilang pananampalataya, may oil. Nandoon ang kanilang pagsunod, nandoon ang kanilang katapatan. Kahit na inaantok sila, kahit na, di ba, makatulog man sila, pero pag sinabing, andyan na, ready sila. Kahit nanghihina ang Kristiyano kapag sinabing, it's time to serve, maglilingkod yan. Kahit may karamdaman yan, may pastor po ako, he's a pastor in Canada, and he was diagnosed with colon cancer. He was diagnosed stage 3. So meron na siyang, after surgery, meron siyang bag, kasi doon na siya umiihi. Pero hindi mo malalaman na may cancer yung pastor namin
at that time. Kasi sige ang buhat ng mga upuan, linis ng center, preaching weekly ng weekly. Kaya kung hindi niya ikunukwento yun sa preaching niya, yung testimony niya, hindi namin malalaman na may pinagdadaanan siyang matindi. Because sabi nga, ang buhay natin ay sa Panginoon. Mabuhay ka, mamatay ka, sa Panginoon ka. Yan po yung inaawit natin. For from you are all things, and to you are all things. Mula sa iyo ang lahat ng bagay, lahat ng likha, at para sa iyo ang lahat ng likha. Yan yung inaawit natin kanina. Hindi lang basta tayo madala ng emosyon, yun po ang katotohanan nun. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mamatay man ako o mabuhay, kay Kristo ako. Para kay Kristo ako. Yun ang pagiging ready, kapatid. Hindi man natin alam kung kailan ang pinakahuling araw, pero ready ka, kay Lord ako. So where's your obedience today? Spiritual readiness is a daily discipline and it's not a last-minute rush. Hindi po siya last minute. Na kapag sinabing nandito na si Jesus, may time ka pa na, Our Father who art in heaven. Diba? Yung mga kumpisal sa ibang reliyon, diba? 3 beses, para patawarin ka, 3 beses mo. Diba? Dadalanginin to, Our Father. Wala. Kasi ang sabi sa Bible, in the twinkling of an eye. Doon po nakuha yung word na rapture. Alam niyo po ba yung twinkling of an eye? Hindi po siya corrupt. Yung twinkling, yung sa mga anime, yung may, may star yung mata. Ganun lang kabilis ang pagbalik ni Kristo, kapatid. At kapag hindi ka nakasama, that's it. Wala nang next flight to heaven. Kasi there's only one way, and His name is Jesus. So be prepared early. Be ready early. Ngayon, kapatid, that we still have time, the same way yung babae na nakaligtas doon sa plane crash, na miss niya yung flight niya, kasi hindi pa niya time, may purpose pa. Ang Panginoon natin napakapasensyoso dahil ayaw niyang may mapasama sa atin, ayaw niyang may masira sa atin. Sabi nga, the Lord is patient, slow to anger, not wanting anyone to perish. Wala ang gusto na malayo sa Kanya. Gusto niya maisama lahat doon sa kasalan. Maisama niya doon sa inihahanda niyang kwarto para sa bawat isa. Pero kung makatulog ka at pag gumising ka pa, wala ka pang oil, paano mo iilawan yung pagdating ni... Paano ka makikita ni Lord? Wala kang ilaw. Wala kang time bumili pag dumating si Kristo. Sabi 2 Timothy 3:5, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like kinundena ng Panginoon ang mga taong mapagpanggap. Ibig sabihin, huwag ka lang maging ready sa physical, pero walang kapangyarihan ng buhay mo. Pag sinabing kapangyarihan, walang nababago sa buhay natin. Kasi ang power, it comes from the Holy Spirit, right? And it's God in us that changes us. Binabago yung ugali natin, binabago yung mga desisyon natin, binabago yung pag-iisip natin, binabago yung mga nais natin. Kaya nga sabi, diba, nung kanta natin kanina, whatever moves you, Lord. Kung gusto mo, i-surrender ko yung ambition ko, yung dream ko, mga plano ko, Lord, sige, kung yan ang sacrifice, sige po. Magkukwit ako sa full-time job ko at magiging missionary ako sa Pilipinas. Kasi kapatid, sabi, yun yung do not just act na religious ka, pero wala ang obedience mo sa Panginoon, wala ang faith mo sa Kanya. Sabi, stay away from people like that. The power comes from the Holy Spirit inside us. The third thing that we can learn from the parable of the 10 virgins is don't rely on others. So ibig sabihin, Pastora, bawal pala yung life group. Kasi sabi, encourage one another, tapos ngayon, don't rely on others. Kapatid, sa kontekstong ito, na hindi ka aasa sa iba, ito po yung sinabi sa verse 8-9. The foolish one said to the wise, give us some of your oil. Di ba yung mga hangal na walang dalang langis, andyan na yung bridegroom, pengi naman. Pakopya, parang ganun. Andyan na yung teacher, may surprise quiz.
Kopya. Diba? Mga estudyante, napagdaanan ko rin yan. Andiyan na si ma'am, 1/4 daw. Ano ba? Kopya. Ganun. Kasi ako ready. Kapatid, ganun din yung limang abay. Sabi nila, pahingi naman kami ng mga langis nyo. Kasi wala yung mawawalan ng liwanag yung lampara namin. At ang sabi ng mga wais, di ba, may baon, no. Madamot ba sila? Sa tingin nyo? Kaya ayaw nilang mag-share? No. Kasi ang sabi nila, there may not be enough for both us and you. Maaring hindi ito sasapat sa ating dalawa. At kapag hindi ito sapat sa ating dalawa, pati kami hindi makakasama. Yes, we can encourage one another in faith. Yes, we can encourage one another to attend church, to read the Bible, to pray. Pero kapatid, our faith is not transferable. Our faith cannot be borrowed. Your salvation cannot be shared. Na dahil ligtas na yung nanay mo, okay na yun, sasabit na lang ako sa palda ng nanay ko pag kinuha kami ni Lord. Muna sabi ko rin yan sa mentor ko dati, nung youth kami. Si mami ko, siguro ito kasi holy masyado, praise ng praise. Pagka kinuha kami siguro ni Lord, sasabit kami sa paa niya. Tapos ang sabi niya sa amin, sige, sumabit kayo, babagsak kayo kasi chinelas na lang ang may iwan. O, diba? Our salvation is personal, kapatid. Hindi porket save ang simbahan na ina-attenan mo, save ka na pag pumasok ka rito, hindi. Sabi, there is only one way, and there's no other name under heaven and on earth in which we can be saved than the name of Jesus. So if your faith is not in the Lord Jesus, your obedience is not in the Lord Jesus, your faithfulness is not in the Lord Jesus, you're not walking with Jesus, you don't have a relationship with Jesus, guess what? Para kayong 5 abay na walang dalang langis. Na kapag dumating, hala, sabi ko kay kuya din sama ako Kapatid, kahit magpa-member ka sa praise and worship ng 10 years, lock-in, contract, hindi ka madadala yan sa langit. Nagets nyo ba? Hindi po na ipapasa. We can encourage them by our faith, pero ang tao pa rin ang magdidesisyon to give their lives to Jesus. Naintindihan po? So your decision now is your decision for yourself. It will only encourage others, but it will not save them. Hindi mo sila madadala sa langit kasama mo. Sabi, your spiritual life is personal, and you cannot depend on others' faith or works. Paano pala, kung hindi natuloy ang service natin today dahil sobrang bagyo? What will you be doing this morning? Will you still be worshiping the Lord? Will you still be reading the Word kahit walang nagpipreach? Or sasabihin mo, Lord, kasi kinancel ng pastora namin dahil natakot siya doon sa kulog. Ewan ko ba? Napakaduwag ng pastora namin. Hindi natin pwedeng isisi sa ibang tao ang pananampalataya natin, kapatid, kasi we have a choice to either get to know Jesus or ignore Jesus. So yan po, ang spiritual life natin ay personal. Ang simbahan ay tutulong lamang para magkaroon ka ng spiritual discipline. Pero ang disiplina, remember last Sunday, tinuro po sa atin ni Brother Marlon, must be self-controlled and disciplined like the Son, Jesus. Kailangan mag-grow up din tayo, kapatid, na kaya nating disiplinahin yung sarili natin, na makapagsimba ka kahit wala kang kasama. Makapag-pray ka kahit hindi ka tinatakot ng life group leader mo. Sige ka, makikita mo si Satanas niyan pag di ka nag-pray. Hala, si Satanas. Diba? Tatakot ka pala. So, your spiritual life is personal and you cannot depend on others' faith or works. Even your service to the Lord, hindi mo pwedeng sabihin, siya na lang mag-serve, tas ma-feel mo, mabibless ka rin ni Lord. No. Your service is personal to God. What your commitment to serve the Lord is personal. Hindi po sa pilitan niya ng mga tao. Sabi sa Romans 14:12, each of us will give an account of ourselves to God. Each of us. Sabi mo sa katabi mo, bawat isa tayo will give an account.
Kaya pag dumating si Lord, hindi mo pwedeng isisi sa nagdadrive sa'yo every Sunday, bakit ka late? Ba't di ka nakapunta sa langit? Hindi po ko ginising nung driver namin. Di ba? No! Kanya-kanya pong gising ito. Kaya sabi mo sa katabi mo ulit, do not be late. Sa kabila naman, sabi mo, be ready. Be ready, kapatid. Huwag tayong malate. Kasi maiiwan ka talaga. Sige ka, maiiwan ka. Sabi pa sa Galatians 6:5, each one should carry their own load. Hindi po naman to sinasabing maging independent ka, huwag kang humingi ng tulong. Pag sinabi lang pong carry their own load, di ba lahat tayo tinawag to carry our cross daily and be a follower of Jesus? Ibig sabihin, kailangan mong buhatin ang sarili mong pananampalataya, ang sarili mong disiplina, ang sarili mong pananagutan sa Panginoon. Yan po yung sinasabi. Each one should carry their own load. The fourth one, don't miss your opportunity. Don't miss your opportunity, mga kapatid. Kasi there's only one opportunity. Natutunan ko po to sa youth kagabi, yung word na FOMO, F-O-M-O, na ang ibig sabihin po pala ng FOMO, fear of missing out. Kasi may tanong yung isang youth na dahil takot siya na makamiss out sa mga happening ng mga kaibigan niya, nakagawa siya ng hindi tama o labag sa kanyang conviction. Kaya tinatanong niya, kasalanan po ba yun kay Lord? Kapatid, yung fear of missing out, dapat dito tayo takot na makamiss yung opportunity mo na makasama ang Panginoon. Kasi darating talaga ang panahon, either makasama mo ang Panginoon o hindi. Dalawa lang po yan. Sabi sa Matthew 25:10-12, but while they were on their way, itong mga abay, sabi, to buy the oil, the bridegroom arrived. And the virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. And the door was shut. The door was shut. There will come a time na magsasara ng pinto ang Panginoon. Lahat tayo dito sa sanlibutan invited ni Lord. Gusto niyang makasama, makadalo sa kasalan na pinaghahandaan niya. Pero hindi lang lahat pala makakapunta. Parang may RSVP, no? Na-attend na ba kayo ng wedding? May RSVP. Whether attend ka or you do not attend. Yun lang yun eh. Pero sa lagay na to, dahil bumili ng oil yung mga hindi prepared, di sila nakapasok. There is another verse in the Bible, in the Old Testament, na binanggit din yung the same way yung the door was shut. Any guess? The same time ng Noah's Ark. After makapasok, yung last pair ng hayop sa arko, the Lord shut the door. At natin ang nangyari that time. Yung mga hindi nakapasok at hindi ready, kasi di ba pinagtatawanan nila si Noah, hindi darating yung ulan. Kailan? Wala naman. 40 days ka nang ng arko dyan, wala pa rin yung ulan. Wala yan, di ba? Parang, 2012, sabi darating si Jesus Day, wala yan darating, wala naman Jesus. Ganun din. Hanggang sa darating na lang, the Lord will shut the door. And when God shuts a door, no one can open it unless God opens it. In the New Testament, binagyan ng reference po ulit yan. Just like in the days of Noah. Yan ang sabi sa Matthew. Just like in the days of Noah, so will be in the days of the Son of Man. Ibig sabihin, kapareha ng araw nung tinatayo ni Noah ang arko, ganun din ang magiging proseso ng pagdating ni Kristo. Na nag-e-expect ka ng Kristo, di ba? Pero dahil ang tagal mo lang naghihintay, ang tagal mo ng Christian, tagal mo na nagsiserve, ayoko naman, Lord, wala namang katuturan to mga pamasahe ko, paglakad ko. Ang dami na nga yung overpass sa Ortigas, Lord. Grabe naman.
Kahit sabihin mo, Lord, maraming mall dyan, hindi ako na-encourage. So, pahinga muna ako, Lord, Stop muna ako ngayon. We can be that. But sabi, when the Lord shuts it, even if you come to Him and say, Lord, Lord, open the door for us, He will say to you, I do not know you. Sorry. Pero, nagsisimula na yung kasalan, hindi maistorbo. So imagine mo, nakapangbihis ka na ng pang-abay, nandun ka na eh. Kasi hindi ka nakarating sa mismong celebration. Diba? Kung invited ka sa kasal, tas bumili ka ng damit mo dahil abay ka, tas pagdating mo doon, late ka ng mga 1 minute lang naman, pero sabi nung coordinator, bawal istorbo, unplugged ceremony. Di ba, bawal maistorbo kasi maglalakad na yung bride, tapos magse-ceremony na. So, ka sa labas, di ba? Sayang. Kaya mga kapatid, kung matagal na kayong nagsisilbi, naglilingkod sa Panginoon, ma-attend ng church, na isang Kristiyano, keep going. Do not stop. Kasi sayang lahat ng sinakripisyo mo ng una kung titigil ka ngayon. Kung hindi ka magiging ready ngayon. Always be ready and don't miss the opportunity. Kasi sabi nga, if the Lord shuts the door, wala nang ibang makakapasok dyan. Salvation and spiritual readiness require action now. Say the word now. Not delay. Hindi yung mamaya na. At huwag kang magpaka-Batman na laging, bat ako. Di ba? Bat ako. Mamaya na. Ako na naman. Bat ako, Lord. Bat ako. Di ba? Sabihin siguro sa Lord, ito ka pa. Batman ka na ngayon. Di ba? Bat ka ng bat ka eh. Batman ka. Di ba? Salvation and spiritual readiness require action now and not delay. So sabihin mo sa katabi mo ulit, do not be late. Sabihin mo sa katabi mo sa likod, be ready. Jesus offers grace today. Jesus offers a chance today. Jesus offers a new life today. Jesus offers a new direction for your life today. Jesus offers forgiveness today. Now is the day to come back to God. To be serious, kapatid. The time to come to Christ is now. The time to surrender to Christ is now. The time to accept Christ is now. The time to follow Christ is now. Hindi bukas. Ngayon, kapatid. Kaya I feel like tinatamad ka, inaantok ka, remind yourself, now is the time to serve God. Kasi maaaring wala na akong bukas. Or maaaring, whichever comes first, either wala ka ng bukas or dumating ngayon si Lord, which is wala kang bukas. Ganun lang yun, kapatid. That should be our mentality as Christians. The last one, keep your lamp burning. Hindi po lamb ba? Hindi po lamb. Baka nagkekebab kayo ng lamb. Okay na to, keep my lamp burning. Joke lang, serious nyo po kasi. Keep your lamp burning. Ibig sabihin, hindi lang basta nakareserba yung mga lampara ninyo para kung kailan dumating si Lord, doon lang tayo magpapakitang gilas na, di ba, Lord? Kinangno. Hindi. Ngayon pa lang, pag-apuyin nyo yan, kapatid, and keep it burning. At kapag ka nauupos na, nanghihina ang baga, kaya po tayo may fellowship, kaya tayo merong gathering na katulad nito. Meron tayong life group, meron tayong Bible study, meron tayong preaching of the word para napapalakas muli yung apoy. Kasi hindi pwedeng mamatay ang apoy, kapatid. Namamatay ang apoy kapag lumalayo ka sa source. Nanlalamig ka, yun. Pag nanlamig ka na, ibig sabihin wala na yung apoy. Wala nang nagbabaga. So anong gagawin mo? Magpabaga ka, hindi yung magpadagdag ng lungs. Magpabaga ka, magpaapoy ka ulit. Lumapit ka kung saan nang gagaling apoy sa Panginoon. Kaya kahit na tinatamad ka, discipline yourself, control yourself. Hindi ako tatamarin today, magsisimba ako, makikinig ako. Kahit yung joke corny, makikinig ako, may word dyan, si Lord.
Kapatid, keep your lamp burning. Sabi sa Matthew 25 verse 13, the last verse of our main passage today, sabi, therefore keep watch. Say the words, keep watch. Because you do not know the day or the hour. Pag sinabing keep watch, maging alerto kayo. Maging alisto kayo. Maging handa kayo, kapatid. Be alert. Keep watch. Kasi hindi natin alam kung kailan kailanganin ni Jesus makita yung mga ilaw ninyo. Yung mga nag-aapoy nyong mga lampara. Sabi sa Revelations 3 verse 20, Jesus said, here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. This is the invitation of God. Even if you nandito ka tapos nawala ka, 'di ba? Nanlamig ka, naka-miss out ka, or maaaring hindi mo pa natatanggap si Kristo sa buhay mo at talagang nanganganib kang hindi makasama, makadalos sa kasalan dahil hindi ka na nga sa Kanya. Hindi pa kayo engaged ni Lord. Kapatid, ito yung napakaganda na pag-ibig ng Diyos. Siya mismo ang dumadating sa atin, sa pintuan ng puso natin, nakatayo, naghihintay at kumakatok. Siya mismo ang nag-aalok. Hindi para bentahan ka ng produkto, kung hindi para ibigay ang sarili niya sa'yo. Sabi niya, kapag binuksan mo ang pintuan at narinig mo ako, ibig sabihin, hindi ka nagmatigas kay Lord. Hindi ka nagmatigas sa message niya today. At narinig mo, na-convict ka na, oo nga Lord, may mga ginagawa ako, may decision ako, na napapalayo ako, na nagiging malamig ako sa'yo, na nawawala na yung apoy ko para sa'yo. Ayoko nang mag-serve, ayoko nang umattend, ayoko nang makarinig sa life group leader ko kasi hanapan ako ng devotional niyan eh. Malalaman niya, di ako nagbabasa ng Bible. Kapatid, kapag kagano na tayo, here's our way out. God is giving us a way out. And He say, let me come in. And if I come in, I will eat with you. Ibig sabihin, I will provide everything that you will need. Even yung presence niya will be there with you. Sabi, and you will be with me. With me until, diba, bumalik siya uli. Maidala ka niya doon sa langit. Kapatid, hanggang sa time na yun, you will be with Him. Yan po ang iyak ng kriminal na kasama ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. May isa doon na sabi, Jesus, wag mo akong kakalimutan na. Hindi ko man deserve yung kapatawaran mo kasi kriminal ako, pero huwag mo akong kakalimutan, sana masama mo ko sa paraiso. Ang sabi ni Kristo, dahil nakilala mo ko ngayon, sabi, you heard my voice. Na, hindi lang heard na narinig mo, naintindihan mo yung sinasabi niya na siya ang Mesiyas. Na siya ang tagapagligtas, na siya ang daan. Dahil nalaman yun ng kriminal, naintindihan niya, tinanggap niya, pinapasok niya si Kristo. Lord, sama ako ha. Sabi niya, ngayon pa lang, kasama na kita sa paraiso. Napakaganda, kapatid. Kung hanggang lupa lang tayo, nakakalungkot naman. Yung adventure mo, 'di ba? Yung 35 years of adventure mo hanggang buhangin lang, hanggang abo lang. Kapatid, hindi. We're called for eternity. We are from Him and we are to Him. Galing tayo sa Kanya at babalik tayo sa Diyos. Kapatid, yun ang eternity. So your eternity starts now. The moment you accepted Jesus in your life, your eternity starts right away. Ngayon, ang desisyon mo na lang ang magsasabi kung mananatili ka sa landasin na yon at makakaabot ka sa flight. So be ready, kapatid. Keep your fire burning. Keep your fire burning. Don't be discouraged by the delay because Jesus is not late. He's always on time. When He says He's gonna come, He's gonna come. He's gonna show up on time.
So if you wanna keep your fire burning, nurture your faith. Continue to nurture. Pag sinabing nurture, alagaan nyo yung prayer life nyo. Alagaan nyo yung reading of the word. Alagaan nyo yung fellowship nyo with the church. Alagaan nyo, kapatid, yung ministry nyo, kung saan kayo nagagamit ng Panginoon. Alagaan nyo ang lahat ng yan. Lahat ng kalayunin ng Panginoon sa buhay ng bawat Kristiyano. Alagaan nyo hanggang sa dumating siya. Sabi nga sa isang quote, do what the waiters do and serve. If we're waiting right now for Jesus to come, do what the waiters do, serve. Kung naghihintay tayo ngayon kay Kristo, naghihintay ka ngayon sa upuan na yan na dumating si Kristo, kapatid, maglingkod ka. Do something. Na kapag dumating si Lord, matagpuan ka niya. Tapat, masipag, na nagkakaroon ng gawa sa kaharian niya. May ambag sa kaharian niya. Kapatid, keep your fire burning. As we end this one, there is only one question today that we need to be ready to answer. And there's only one answer na tatanggapin ng Panginoon. Are you ready? Are you ready? And these are practical ways to know if you're ready for things. Keep examining your lamp. Is your faith alive? Is it burning brightly? Or nawawala yung pananampalataya mo sa Panginoon? Nako-question mo kung totoo ba talaga si Lord at ang pangako niya. Pangalawa, check your oil. What spiritual oil do you need to add to your life today? Is it repentance? Asking for forgiveness? Is it turning back to your sin, to your old habit, and turning to Jesus? That's repentance. Is it surrender? Is it your service today? Ano yung oil na hindi mo dala-dala ngayon, na maaring kinalimutan mo o naiwan mo? Pangatlo, live with urgency. Pag sinabing urgency, as if it's your last. Parang laging wala ng time. I will serve today kasi baka bukas wala na. I will pray today kasi baka bukas di na makapag-pray. I will read the word today. So ngayon magaguide ako kasi baka bukas ipasunog lahat ng Biblia. Hindi ko pa naman memorize yung John 3:16. Kapatid, may mga country na sinusunog talaga ang Biblia. Kaya kailangan memorize nila ang salita ng Diyos so that it will guide them in their ways. So, live with urgency. Make intentional choices that reflect your readiness, not complacency. Pag sinabing complacency, yung bahala na. Alam niyo yung complacent? Yung parang kung ano na lang mangyari. Basta yan na dyan. Hayahay. And then 4, take personal responsibility. Don't wait for others to lead you to readiness. Commit to your own journey with God. Kung ang family mo wala dito, tapos sasabihin mo, sana ako ulit magsisimba pagkasama ko ng family ko, you may not have the luxury of time to do that again. Gaya nung family, di ba? They had plans as a family, pero in one snap, nawala lahat. Ganon din tayo, kapatid. Now is the time. Take personal responsibility of your spiritual growth, of your faith, of your obedience to God. Amen? Amen. And I hope one day, or from now on, di ba, masagot natin every day that we're always ready. Whatever happens to us, whatever yung sitwasyon natin, di ba, maging maayos o hindi, maging katapusan ko man ngayon o hindi, dumating man si Lord or hindi, I'm just ready. Hindi tayo takot sa kamatayan dahil alam natin ang kamatayan ay pakikipag-isa kay Kristo. That's the best thing that we can ever desire in our life. Amen? Amen. So I hope you receive that today, church. Kasi wala akong ibang pwedeng maibahagi sa inyo kung hindi itong paghahanda. Kasi lahat ng ginagawa natin dito sa simbahan o sa buhay Kristiyano natin, hindi para lang sa ibang tao, kung hindi para pagsunod natin sa Panginoon. Dahil tayo umaasa that one day, everything will get better. Everything will be perfect. Walang sakit, wala nang iyakan, 'di ba? Wala nang sakitan,
wala nang marumi. Lahat tayo ay mapayapa. 'Di ba? Kung saan ipinangako ng Panginoon. Gaya ng Garden of Eden. Which so perfect. Everything that the people would need were there. Pero dahil sa kasalanan na wala yun. So don't let sin pull you away from God's plans for your life because God's plans is always better than we are experiencing right now. Amen.